Sa kabila ng ilang pag-uusap para sa tuluyang tigil putukan, hindi pa rin nagbabago ang estado ng kaguluhan sa Middle East. Patuloy pa rin ang palitan ng mga bomba at bala, kung saan libo-libong sibilyan ang naiipit sa gitna ng nagbabagang tensyon. Sa katunayan, matapang na ipinahayag ng Israel na tuloy-tuloy pa rin ang operasyon sa timog na bahagi ng Gaza Strip sa kabila ng babala mula sa Estados Unidos na mas prioridad ng protektahan ang mga sibilyan. Sa kasalukuyan, ang mga usapang tigil putukan na pinangungunahan ng Estados Unidos, Qatar, at Egypt ay tila hindi umuusad. Ano kaya ang dahilan? Ayon sa Hamas, hindi ito magpapakawala ng natitirang 100 mga bihag na Israeli, hanggat hindi tuluyang nagwi-withdraw ang Israel mula sa Gaza. Utos din nitong palayain ang mga bilanggong Palestino, kabilang na ang mga mataas na miyembro ng teroristang grupo. Pakutsada naman ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. Ito ay delusional daw at sinabi pang magpapatuloy ang Israel sa pakikipaglaban sa Hamas hanggang sa tuluyang pagkawasak nito. Mukhang hindi talaga basta-basta uurong sa laban ang puwersa ng Israel. Dahil ayon sa ministro ng depensa nito, ang militar ng bansa ay tuloy-tuloy pa rin sa plano nitong pagpapasabog sa Rafah, isa sa mga huling sentro ng populasyon sa Gaza Strip. Dagdag pa niya, naghahanda rin ang militar ng Israel ng evacuation plan upang ilikas ang tinatayang 1,400,000 sibilyang Palestino na naninirahan sa lungsod. Klinaro rin nilang ang kanilang layunin ay bombahin ang Hamas, hindi ang mga sibilyang Palestino. Kung kaya't lahat ng civilian casualties ay responsibilidad umano ng militanteng grupo at hindi ng Israel, dahil ang Hamas ang nagdesisyong mag-operate sa civilian areas. Bukod pa riyan, sa nakalipas na mga araw ay nagsagawa rin ng raid ang militar ng Israel sa Nasser Hospital sa Khan Yunis, ang pangunahing ospital sa timog na bahagi ng Gaza Strip. May intel raw kasi na may mga bihag na Israeli sa ospital. Ngunit, imbes na mga bihag, ang naabutan nila ay halos 100 miyembro ng militanteng grupong Hamas, kung saan 20 sa kanila ang umaming sangkot sila sa mga pag-atake. Mukhang hindi magtatapos sa Gaza ang mga pag-atake ng Israel. Sapagkat base sa pinakabagong ulat, naglunsad din ng sabotaheng pag-atake ang Israel sa gas pipelines ng Iran, na kilalang taga-suporta ng mga militanteng grupo, gaya ng Hamas at Houthi. Ang lihim na pag-atake ng Israel sa dalawang pangunahing natural gas pipelines sa loob ng Iran ay nagdulot ng aberya sa supply ng heat at gas sa bansa, ayon sa ulat ng The New York Times. Ang sabotaheng ito ay nagpapakita ng escalation sa shadow war sa pagitan ng Israel at Iran. Ayon sa isang analyst na nakafocus sa Middle East, pinapakita nito ang paglawak ng target ng Israel, dahil higit na sa military at nuclear sites ang punterya nito. Sa kabilang banda, kinumpirma naman ng oil minister ng Iran ang mga pag-atake, ngunit hindi tuwirang itinuro ang Israel. Isang military strategist naman na konektado sa Revolutionary Guards Corps ang nagsabing ang sabotaheng pag-atake na ito ay nangangailangan ng malalim na kaalaman sa infrastructure ng Iran at maingat na koordinasyon, na siyang nagpapahiwatig ng posibleng sabuatan sa loob, ayon sa Times. Konektado pa rin dito ang lumalalang hidwaan sa pagitan ng Israel at Iran, habang patuloy ang Israel sa kanilang military campaign sa Gaza laban sa Hamas. Ang tuluyang pagsiklab ng tensyon sa pagitan ng mga bansa sa Middle East ay ginatungan pa ng Russia at China. Ito ay matapos akusahan ng dalawang makapangyarihang bansa ang Estados Unidos at Britanya ng ilegal na pag-atake sa mga military sites ng Houthi rebels sa Yemen na kanilang gamit upang maglunsad ng pag-atake sa mga commercial vessels sa Red Sea. Pinabulaanan naman ni U.S. Deputy Ambassador Robert Wood at UP Ambassador Barbara Woodward na illegal din naman ang mga pag-atake ng Houthi
at ang kanilang proporsyonal at legal na aksyon laban sa mga rebelde sa Yemen ay isinasagawa lamang bilang self-defense. Sumbat naman ng Deputy UN Ambassador ng Russia at UN Envoy ng China, hindi kailanman nagbigay ng pahintulot ang UN Security Council para sa aksyong militar laban sa Yemen. Base sa ulat na ito, masasabing bantay sarado pa rin ng US ang mga rebeldeng grupo. Pero na kanino nga ba talaga ang katapatan ng US kung patuloy pa rin sila sa pagsusupply ng bomba sa Israel sa kabila ng kanilang pagtulak para sa malawakang ceasefire? Dahil ayon sa The Wall Street Journal, bagamat nagpahayag na ng suporta ang US sa tigil putukan sa Gaza, patuloy pa rin daw ito sa pagpapadala ng mga bomba at iba pang armas patungong Israel. Ini-estimate na ang halaga ng inaasahang armas ay nasa milyon-milyong dolyar. Dahil dito, mas lalong umanghang ang mga pakutsada ng China laban sa US at ilan pang mga kasaping bansa sa engkwentro. Ayon sa Chinese Foreign Minister na si Wang Yi, upang solusyonan ang issue sa Red Sea, kailangang malutas muna ang sanhi, at ang sanhi nito ay walang iba kundi ang patuloy na labanan sa Gaza. Sa kanyang pahayag sa Munich Security Conference, sinabi rin ni na malinaw ang posisyon ng China sa labanang ito, dapat nang magkaroon ng agarang ceasefire at tuluyang pagtigil ng labanan. Sa gititang ito, kumusta naman kaya ang kabilang kampo? Sapat pa ba ang lakas ng puwersa ng mga Houthi upang makabawi sa US Navy at ilan pang kalaban nito? Ayon sa ulat ng Human Rights Watch, nakapag-recruit na ang mga Houthi ng 70,000 batang sundalo sa nakaraang 3 buwan. Ayon sa mga mananaliksik at aktivista, iniugma ng Houthi ang solidaridad sa Palestine bilang paraan upang mag-recruit ng mga bata sa Yemen. Ito ay kahit na ang mga leader ng grupo ay nangako na noong 2012 na tatapusin na ang paggamit ng mga batang sundalo, kasabay ng pagpirma sa action plan ng UN noong 2022 na nagtatakda ng pagtatapos sa mga paglabag sa karapatan ng mga bata sa Yemen. Bukod sa paggamit ng mga batang sundalo, alam mo rin bang nagdagdag ng bagong sandata ang Houthi upang mas mapaigting pa ang kanilang puwersa laban sa Israel at US? Iniulat ng The Associated Press na nagdagdag ng naval drones ang mga rebelde bilang paghahanda sa engkwentro sa Red Sea. Ayon sa pinuno ng Dwight D. Eisenhower Carrier Strike Group na pagmamay-ari ng US, mas kaunti ang kaalaman ng US Navy Force sa naval drones ng Houthi, kaya't maaaring maging lubos na mapanganib ang mga ito. Anya, ang pagkakaroon ng isang unmanned surface vessel na may kargang bomba ay maaaring bumulusok ng mabilis at kumitil ng libo-libong tao sa loob lamang ng ilang segundo. Sa kasalukuyan, wala pang matibay na impormasyon ang US Navy tungkol sa dami ng mga naval drones ng Houthis. Pero patuloy pa rin ang pagbabantay ng Eisenhower sa mga pag-attack sa Red Sea at Gulf of Aden. Pero alam mo bang hindi lamang ang mga US Navy forces ang biktima ng mga drone at missile na gawa ng Iran sa Middle East? Dahil maging ang malalapit na kaalyansa ng US binibitag na rin. Ang mga malalapit na kaalyado ng Amerika, tulad ng mga Kurd sa Iraq at mga Kurdish forces sa Syria, ay nakaranas din ng sunod-sunod na pag-atake mula pa noong Oktubre. Ito ang dahilan ng kanilang paghingi ng mas malalakas na air defense force mula sa Amerika. Ang Iraqi Kurdistan ay nakaranas ng sunod-sunod na mga drone attack kung saan target ang mga tropang Amerikano sa otonomong rehiyon, kaya't inaasahan nilang magbibigay ng dagdag suporta ang US. Ayon sa kanila, maaaring mangyari ito sa anyo ng direktang pagbibigay ng US ng mga armas sa Peshmerga, o di kaya naman ay ang pagpapalawak ng air defense forces ng US sa Iraqi Kurdistan, upang saklawan ang buong rehiyon at hindi lamang ang mga base ng US at ang Amerikanong konsulado.
Sa ibang mga balita, dahil sa mas bumabangis na pag-atake ng Houthi, depensa ng Amerika, ay lalo namang mas pinaigting. Sa katunayan, mayroon silang bagong taktika upang pabagsakin ang rebeldeng grupo. Sa halip na makipaglaban sa mga Houthi drones at missiles, kapag nasa himpapawid na, ang puwersa ng Amerika ngayon ay sinisira na kaagad ang mga armas ng Houthi bago pa man ito maiparating sa internasyonal na mga daanan ng barko sa tabi ng Yemen. Ipinaliwanag ng commander ng Eisenhower Carrier Strike Group na nagbago ang laro at taktik ng mga Houthi, kaya't nag-adjust din ang US Navy. Sa pamamagitan ng airborne drones, ayon sa kanya, nakakabuo na ang mga Houthi ng matagumpay na maritime targeting sa mga komersyal na sasakyang pandagat at mga barko ng US Navy sa baybayin ng Yemen. Dahil dito, binago nila ang kanilang stratehiya at mas pinalawak pa ang depensa. Ito ay sa kadahilan ng alam din nilang nag-iipon ng impormasyon ang Houthis para sa isang ballistic missile threat o cruise missile threat. Bukod sa pagtanggal ng mga airborne drone, ang malakas na intelligence rin ang kaagapay ng tropa para i-identify ang mga missiles bago pa mapalipad, at doon ay tuluyan ng pabagsakin at wasakin. Kasabay ng pagbabago ng stratehiya sa labanan, ang mas umaatikabong palitan yon sa mga anti-ship bala at mga bomba. Sa katunayan, kasalukuyang pinapatumba ng US warships ang mga armas mula sa Houthi na ngayon pa lamang makakaengkwentro ng kahit na sinong puwersang militar. Ang mga warships ng US Navy sa baybayin ng Yemen ay nakikibaka ngayon sa ballistic missiles ng Houthi, isang mapanganib na armas na ngayon pa lamang makakasagupaan ng US Navy. Ito ay pinapaputok mula sa Yemen, patungo sa mga internasyonal na daanan ng barko sa Red Sea at Gulf of Aden, na kung minsan ay nakakatama pa sa mga komersyal na sasakyang pandagat. Ang malahalimaw na armas na ito ay posibleng maging malaking banta sa mga labanan sa hinaharap. Ngunit ayon sa mga commander ng US Navy, ito raw ay magandang oportunidad dahil natututo ang puwersa ng Amerika mula sa kanilang mga engkwentro laban sa Middle East. Dahil dito, sila ay nakakakuha ng sapat na impormasyon tungkol sa mga makamandag na anti-ship ballistic missiles. Ang USS Gravely, isang Arleigh Burke-class guided missile destroyer sa Red Sea ang ngayon nasa frontline ng pag-shutdown sa mga anti-ship ballistic missiles ng Houthi. Ang data na kinokolekta ng digmaang barko tungkol sa mga missiles na ito ay ipinapadala pabalik sa US, kung saan ini-analyze ang mga ito para sa anumang mga technical at tactical na pagsusuri. Ngunit pag-igihan man ng US ang depensa, sa pamamagitan ng malalim na pag-aaral sa mga bagong armas ng Houthi, hindi maipagkakaila ang lakas at bagsik ng mga ito. Ayon sa US Navy, mabilis ang takbo ng mga anti-ship missile, na bigla-bigla na lamang lumilitaw sa kanilang digital map sa loob ng Combat Information Center ng destroyer, at may ilang sandali lamang ang mga nasa barko para rumesponde. Ang USS Gravely na nasa unang hanay ng US Navy Defense, ay nariyan upang ipagtanggol ang internasyonal na mga daanan ng barko sa tabi ng Yemen. Ang bawat aksyong militar mula sa Gravely ay nagsisimula sa Combat Information Center, isang multi-mission room na puno ng mga monitor na may digital maps at radars. Sa pagharap sa anumang banta, ang unang hakbang ay ang pag-identify ng pinaka-epektibong hakbang upang maipagtanggol ang US assets sa lugar. Ang mga barko ng US Navy ay lubos na maayos at depensado, may mga matitibay na armamento tulad ng mga surface-to-air missiles at baril. Ang mga Arleigh Burke-class destroyers gaya ng Gravely ay mayroong hindi bababa sa isang radar-guided 20mm cannon na kayang magpaputok ng hanggang 4,500 rounds bawat minuto. Ang sistemang ito ay may saklaw na 2 nautical mile at karaniwang ginagamit pagkatapos magpapaputok ng missile interceptors, tulad ng SM-2 at SM-3, upang sirain ang banta sa mas malayong lugar.
Bukod sa pagpapaputok sa mga airborne Houthi threats, ginagamit din ng Gravely ang kanilang long-range Tomahawk land attack missiles laban sa mga rebeldeng nasa loob ng Yemen. Mula sa pagpalag ng China at Russia sa US at UK, hanggang sa pagtatalas ng depensa ng US Navy laban sa Houthi sa Red Sea, mukhang malayo pa ang inaasam na kapayapaan sa Middle East. Ano pa man ang maging resulta ng engkwentro, mahaba-habang kwento pa ang dapat nating bantayan. Kaya kung nais mo pang marinig ang mga susunod na kabanata, huwag kalimutang mag-like ang video na ito, mag-subscribe. Maraming salamat po.